Ang kwento ng Rusi, Ramcycles Universal Shopping Inc., ay isa sa mga pinakamatagumpay na kwento ng lokal na negosyo sa industriya ng motorsiklo sa Pilipinas. Mula sa isang maliit na tindahan sa probinsya, naging motor ng bayan, ito para sa milyon-milyong Pilipino. Narito ang buong kwento ng kanilang paglalakbay. Isa. Ang simula sa Dumaguete, 2002. Noong 2002, itinatag ng pamilyang Ramirez ang Rusi sa Dumaguete City, Negros Oriental, na kilala rin bilang Motorcycle Capital of the Philippines, dahil sa dami ng nagmomotor doon. Noong panahong iyon, dominated ng Big Four na Japanese brands Honda, Yamaha, Kawasaki, at Suzuki ang merkado. Bagamat subok ang kalidad ng mga ito, medyo mabigat ang presyo para sa isang ordinaryong Pilipinong manggagawa, magsasaka, o tricycle driver. Nakita ng pamilyang Ramirez ang gap na ito sa merkado, kailangan ng mga Pilipino ng transportasyon na mura, madaling maintenance, at kayang makuha sa magaan na hulugan. Dalawa. Ang diskarte, abot kayang presyo at chassis engine, assembly. Upang mapababa ang presyo, nakipag-partner ang Rusi sa mga manufacturer mula sa China, gaya ng Lawson, Lifan, at Zhongshan para sa mga makina at pyesa. Ikinarga ang mga piyesang ito sa Pilipinas at binuo, assembled, sa kanilang sariling planta. Dahil dito, nabawasan ang buwis at shipping cost kumpara sa mga fully imported na motor. Ginamit nila ang mga pamilyar at subok na disenyo ng makina, gaya ng clone ng Honda TMX o Wave, na kayang-kaya ayusin ng kahit sinong lokal na mekaniko sa kanto. Tatlo. Ang pagsabog sa merkado, madaling hulugan at no down payment. Ang pinakamalaking alas ng Rusi na nagpabagsak sa mga karibal ay ang kanilang marketing at financing strategy. Habang ang ibang dealer noon ay mahigpit sa background check at nanghihingi ng malaking down payment, ang Rusi ay nag-alok ng napakababang down payment, kung minsan ay zero down payment, o kailangan mo lang magbayad ng rehistro at insurance para mailabas ang motor. Sobrang daling ma-approve, kaya kahit ang mga ordinaryong tricycle driver, delivery rider, at mga taga-probinsya ay nagkaroon ng kakayahang bumili ng sariling motor. Mabilis na kumalat ang mga branches nila. Kung saan may bayan o munisipyo, madalas ay may katabing Rusi branch. 4. Pagharap sa kritisismo, Rusi salisi, Rusi sirain. Sa mabilis na pag-usbong ng Rusi, hindi sila nakaligtas sa pambabatikos. Noong unang bahagi ng 2010s, nabansagan silang sirain o low quality ng mga kritiko dahil sa tinging China bike ang mga ito. May mga biro pa nga noon na kapag mabilis ang patakbo mo, baka maiwan ang tornilyo sa daan. Ngunit sa halip na sumuko, ginamit ito ng RUSI para mag-improve. Malawak na pyesa, tiniyak nila na laging available ang mga pyesa sa bawat branch. Subok sa karga, napatunayan ng mga tricycle driver na kahit mabigat ang posada, kayang sumabay at kumita ng Rusi. Kung masira man, mura lang ang pampalit na pyesa. 5. Ang modernong era, pagpasok sa mainstream at sports bikes. Nitong mga nakaraang taon, nagbago ang imahe ng Rusi. Hindi na lang sila pang tricycle o pang trabaho. Sumabay sila sa uso ng modernong motor sa pamamagitan ng paglalabas ng mga modelo na swak sa panlasa ng mga bagong rider. Pumasok sila sa mga automatic scooters gaya ng Rusi Gala, Flash, at Venus. Naglabas sila ng mga sportier at backbone bikes gaya ng Rusi KR, Sigma, at ang mga nakatay o street bike concept. Nagkaroon na rin sila ng mga mas malalaking makina para sa mga naghahanap ng performance sa mas murang halaga. Ngayon, ang Rusi ay may daan-daang branches na sa buong Luzon, Visayas, at Mindanao. Mula sa pagiging underdog, naging permanenteng bahagi na sila ng kulturang Pilipino sa kalsada, isang patunay na basta abot kaya at maaasahan ng masa, siguradong tatangkilikin.